sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, www.dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app for iOS or sa Android phones para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming Facebook page and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and comment. Kasi very active po ang aming comment section. Para dun sa aming mga tagapakinig sa radyo, maaari kayo mag-participate via our text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Papanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23, sa Sky Cable, Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus, Channel 27, and GMA Afford the Box, Channel 32. Available din po kami sa ibang digital TV devices at TV receivers. I-rescan nyo lang po kung hindi nyo pa nakikita at lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga! Good morning! Good morning! Good morning! Happy birthday! Wala. Walang birthday. May birthday. Wala nga, no? Pero may babatiin ako yung papasalamatan ko sana si Ginoong Nick Quimado. Quimado. Taga Clark, nagpadala siya ng ilang nice things para sa amin, mga leather items na ini-export sa labas. Ang gaganda. Gloves, ginagamit ko ngayon sa pagtutor, Maraming salamat, ha? So, ang ganda ng quality. For social. True. Dapat pa-supportan mga exporter na ganito. Na recently, nasa balita, sa Mactan yata. Bataan. Mactan lang ang pangalan. Export 6,000 workers, dinisplaced. At ito yung Adidas wearables naman na pinapadala sa Talon-talo na kasi tayo sa the likes of Bangladesh. Yun. Vietnam. Ano yan? Sa cost? Vietnam. Power. Sa power cost. Then labor cost. Labor cost. Mataas na labor cost natin. Noong 70s, 80s, tayo yung puntahan yan. Tapos napunta sa China, doon tayo nayari. Ngayon, lumalabas na China, nagpupunta na rin sa ibang Kasi niyan is ruinous yung importation policy natin. Kasi dati, we used to make things. So, pwede tayong magpabrika ng mga damit kasi meron tayong textile industry. Kasi you cannot have a fashion industry without producing your own textiles. Ang daming smuggling, ang daming strikes dun sa textile factory. So, nawalan tayo ng ability to produce. So, ano na lang ang na-offer natin? Tayo yung magtatahi. So, labor lang. Pero talo tayo dun sa mga countries that can produce. Okay. So, China daming has textile. Tayo, ang input natin, labor lang. yung mga pinadala ni Nick Quimado, sayang, sarap sana siya interviewin. Tinahilang ba yun dito? Or Tahi lang Assembled. dito. assembled Ang dito? Yung materials, dumarating bulto. although in fairness, ang ganda. Ibig sabihin kasi kapag Ganda ng quality. Super. tahi lang dito, ibig sabihin, labor. Yes. Hindi na mura ang ating labor. That's, Okay, so disadvantage na yung mga local manufacturers. correct. Ang trend ngayon, dapat mapunta tayo sa high-end. Ayun. Kasi mas magaling ang Pilipino dyan. Halimbawa, yung mga suit. Mas complicated gawin. Tailoring. Para bang- Yung mga high-end designer gowns. Yan. Yan. Dito Mga high value added products kahit paano. Yung mas complicated.
Hindi lang basta high value. Kasi may high value na pangalan lang yung high value pero madaling gawin. Branding lang pala yun. Madaling gawin. Yung mahirap gawin. Kamukha nga ng Amerikana, napakahirap gawin. So sa atin. Pero meron yung mga suit makers dito na for export, nagsara na rin eh. Oo, ewan ko. Kasi nga, yung maraming ibang factors dito eh. Logistics, traffic, Let me get a handle on that again. So, yung mas, for example, apparel sa fashion, yung mas paghihirapan, for example, mas mahirap gawin. accessories Mas or what? complicated. Expensive. Okay. So like beadwork. Yun. Yan, Kaya yan. nga, Yung mga burda-burda. Okay. the one thing we should... Children's clothes, Di, mahirap okay. gawin. What would stop Maliliit us? eh. Ay, meron pa. Kasi Wala tayong raw material eh. the little production we have is in indigenous fiber. Yan. Yan, meron Yan. tayong pag-asa. Yan. Banana tayo yan. textiles, Yan, yung yan. mga yan. Ay, may show sila, exhibit sila, hobby. Exhibit, yung bazaar daw for Christmas. Okay. They're expanding it. Okay. Magandang, inaayos pa daw po ang Facebook Live natin. Unstable yung connection natin sa Facebook, so magtyaga-tyaga lang kayo. So Ang YouTube natin, ayos Live. naman daw po ang ating YouTube. So, that's an option if you want to participate dun sa aming comment section via YouTube. Ngayon, the elephant in the room, yung taripa sa bigas. Naku! Ayan na po. Yan pa Bigas rin po ang pinag-uusapan ngayon. Pa rin, bigas pa. Nagsalita si Finance Secretary Ben Jokno kasi siya sabi niya, sa kanya nga nanggaling yung proposal na yan. At ang Department of Finance daw po will support appropriate policy responses. Ano ibig sabihin ng policy responses? That would promote the greatest good for the greatest number of Filipinos. That's about as mother of the secret. Yeah, yeah, Sige, I was okay about lang. to Pero say, yeah, tuloy mo. Rest assured, Taku, may rest assured. Nasa, the DOF, in coordination with other relevant government agencies, shall pursue programs Next. and support measures to balance the interests of domestic rice farmers while keeping rice affordable for consumers, especially the poorest households. Wala bang bilin? 28-man team na rin ba yun? Wala bang bilin to? Walang bilin. Ay, kulang. Kahapon po may mga nag-rally dyan sa tapat ng DOF. Okay. Okay. Nag-react siya ron, Compared do sa statement ni Jokno, yung kanila po mga statement, solid with facts. Oo. Okay? Yung kay Secretary Jokno, it's not only stating the obvious eh. Kilig natin sa It's Okay. not only stating the obvious eh. Okay. It's making us look stupid eh. Yeah. All of us eh. He's obviously stating. Ayan. Greatest good for the greatest. Okay, it's a tool daw, sabi niya. Okay. Ang problema po sa tool, kailangan examinin natin, number one, is it working? Yan. At yung bang tool na yun, halimbawa, maglalagari ka ng kahoy. Ng tabla, Ang kailangan mo, fine na lagari. Magandang wag mo gagamitan ng palakol. Dahil hindi fine ang putol ng palakol. Di ba? Ganyan din po yung tool. Alam namin lahat yan, obvious, na ginagamit niya yung tariff bilang tool. So yung pagbababa ng tariff, parang mapurol na gumagamit ka ng Bagay ba gamit na hindi bagay dun sa bagay problema. ba yan sa Ganon. situation? Okay. Okay? Sabi ko nga kahapon, pare, wala tayong track record na kapag nagbaba ka ng tariff, bumababa din yung produkto na yon. Halimbawa sa karne, nagbaba ng tariff, halos zero, hindi naman bumaba ang presyo ng baboy. So, paano nating maaasahan bababa ang presyo ng bigas pag binabayan tariff? Okay, yung mga statement po ng Department of Finance, i-compare nyo doon sa statement ng FFF na punong-puno ng detalye at ng study. Ang inaasahan sana ho ng mga farmers dito sa Department of Finance, mabigyan sila
ng kahit nakapiranggot na study na may pinanggagalingan niyang proposal na tariff. Hindi po yung mga general statement na it's a tool to help the greatest number of people. And, Aasan yung basihan nitong proposal na to. Sa ganang akin, mga kasama, ganito yan eh. Ang premise po natin, nagkakaproblema tayo sa presyo ng bigas. Dahil may mga hoarder and traders na nag-hoard. Nagwawalang niya. May element po ng greed, profiteering. Kasi sinasabi ng gobyerno, meron ng bigas, pero tumataas ang presyo sa palengke dahil itinatago. Parang may shortage. At hoarding, profiteering. Sino yung gumagawa niyan? Farmers? Consumers? Government? Sino po gumagawa niyan? Hindi ba yung mga traders? Okay? Ngayon, yung tool na sinasabi ni DOF na tariff, okay, yung tool na yan, tariff, para saan yung tariff, ibababa mo yung tariff. Doon sa mga, sino ho makikinabang dyan? Di ba yung nag-i-import? Yes. Yung farmers ba nag-i-import? Hindi po. Traders ang nag-i-import. Pero sila na nga yung may kasalanan. Correct. Kung bakit. Reward pa, no? Tapos, bibigyan mo pa sila ng panibagong pagkakataon. Bibigyan mo sila, bababaan mo yung tarifa. Ang assumption dyan, makukonsensya itong mga to, at yung matitipid nila sa tarif, ipapasa sa atin. May tanong ako. May konsensya nga ba sila in the first place? These are the legitimate, the good traders. Ayan. Parang the good Senate. Ano ba? The good. Where are the good traders no nangyayari itong mga hoarding na to? Ba't di sila naglabas? Para bumaba ang presyo. Ang assumption nyo, makukonsensya itong mga to nakita na nga natin, walang konsensya. Pero mga negosyante sila. Wala naman negosyante pumapasok sa negosyo para malugi. Hindi naman sila nalulugi. Sinasamantala na nga nila Okay. So, yung tool na sinasabi ni Secretary Jokno, palakol. Palakol. Palakol, hindi. Putol yung kahoy pa rin. Palakol Hindi, grade. bagay ba yung tool okay. doon sa trabahong kailangan Hindi mangyari? putol yung kahoy, tagpas. Baka nga hindi pa palakol Baka kutsilyo lang na pambater yung ginagamit nyo Ulitin ko lang yung observation natin last week pa or weeks ago. Nang daming policy statements, ang daming ginagawa ng gobyerno, pero they don't really address the problem. Aha. Tariff, bababa yung taripa sa importation. Ayuda sa retailers, imbis na bilhin na lang natin. Dahil may price control. Price control. Anong ginagawa ng price control? Yung price control, dahil nga, ang assumption yan, may nagsasamantala. So, kailangan i-price control. Sino yung nagsasamantala? Uulitin ko, traders po yan. Kaya nga nire-raid sila. Yan ang papaboran nyo sa pagbaba Kaya ng nga nire-raid sila yung mga bodega nila to put the fear of God in them na... magtuturo. Oo, magtuturo. Well, at least naturo mo Ay, yung kaya kasako. siguro namamatanda na. Kasi kakaturo noon Ito na. Yan ang kasabihan ng mga ninuno natin. Huwag ka magtuturo. Baka ka mamatanda. Nagtuturo na naman ngayon Aha. Habang kamiting yung mga Nagtuturo. Sabi na nga, wag magtuturo baka mamatanda ka Yan. Kasi po, nagrally ang mga farmers. Okay. Marami sila, various groups. Ang kalaban nila yung ang nag-propose nito, Foundation for Economic Freedom. At ang dahilan nila para daw matulungan ang consumers. Para bang pareho sila ng posisyon ng Department of Finance. Nagkataon lang yun. Pareho sila ng posisyon. At saka yung federation po ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Karamihan na nasa rice trading, member niyan. Okay. Hindi na ako magtataka doon. Okay. Tariff Commission, agad-agad, dininig ho itong petition ng Foundation for Economic Freedom. Hindi ko naman sinasabing think tank for hire yan. Pero dininig po agad ng Tariff Commission yung posisyon ng Federation. Hindi ko pa nga nakikita yung reason nila bakit
Bakit kailangan ibaba ang tarifa? Meron ba mga figures tayo nakita? Ang FFFO nag-produce ng figure. Pag daw binaba yung tariff sa 10% at pinakita nila yung computation, tarifa sa bigas ng 10%, mawawala na yung 10 billion peso. Kasi under the tariff law, Trixie, di ba? 10 billion pesos na nakukuha. Kapag lumagpas sa 10 billion pesos ang nakolekt ang tariff sa importation ng bigas, yung lagpas sa 10 billion pesos mapupunta sa mga farmers, sa mga program, para mapaganda po ang ating technique, rice production and everything. Pag binaba mo raw sa 10% yung tariff, wala na yon, aabutin ka lang sa 8 billion pesos na makukolekta. And therefore, wala nang susobra sa 10. And therefore, wala nang share yung mga farmers dun sa rice tarification. Alam nilang makakasama yung rice tarification sa farmers, kaya nilagay nila yun, pag sumobra sa 10 billion, mapupunta sa farmers. Kaya nilagay nila yun. So, ang assumption ngayon, puro kasamaan na lang ng rice tarification na mapupunta sa farmers. Wala yung, kumbaga sa SWOT analysis yung benefits, wala ka na. Wala na benefits. Doble tama. Doble tama. Wala na nga suporta sa production. Ayun po ang dapat sagutin nitong Foundation for Economic Freedom at saka ng Department of Finance. Talang mali ang mathematics. Ay, sagutin niyo yung punto ng FFF na yun. Okay. Hindi yan puro ganyan na motherhood statement. Yeah. For the benefit of the greatest number of... madalas po namin mabasa yan eh. Sa pambalot ng tinapa. Yan. Okay. Ngayon, isa pa. Ayon daw sa figures from the customs, ito ang sabi po ng FFF, Federation of Free Farmers. Nasa 80% ng inaangkat natin bigas, yung mamahaling klase. Paano mo masasabing makikinabang dyan? Yung mga mahihirap na sinasabi, especially the poorest. Paano mo masasabi yun kung ang ating ini-import yung mamahaling bigas? Paano yan? Okay? Asan po ang studies showing na yung imported na bigas napupunta yan sa mahihirap? Ipakita natin yon para maniwala kami dyan sa rice tarification na yan. Okay? Ang mga farmers group po nagre-research for your information. Baka dapat yung mga nagtutulak ng tariff reduction na yan, gumawa rin ng konting research. Okay? Mga well-credentialed pa naman kayo. Yan na naman yung term. Dapat magaling kayo sa research. Dahil well-credentialed kayo. Asan po yung research? Puro motherhood statement na sawa-sawa na kami dyan eh. Ibig nyo po mong sabihin, pag sinabi nyo, maniwala na lang kami. Hindi nyo na pakikita sa amin how you arrived at that policy. Kasi ang sinasabi po sa amin, yung pagbaba ng tariff, kumbaga, di kahon na solusyon nyo. Tingin problema, import, baba ang tariff. Sa baboy, import, baba tariff. Mais, import, baba tariff. Sa bigas, import, baba tariff. Di kahon na yan eh. Asan ba yung research? Gusto nyo ba maniwala na lang kami? Just believe us. Period. Basta. Faith. Have faith. Hindi na po. Have faith. Ayan eh. Hindi na po ganyan ang panahon ngayon eh. Faith ang magpapakain sa atin. Ayan. Hindi pwede yun. Okay? Solid argument. FFF. Sinabi ko na sa inyo, yung sa tarifa versus these thoughts in the clouds ng ating gobyerno. So, saan tayo pupulutin ito? Para humalinaw to, kailangan ipaliwanag yung research material nyo. Yung customs, yung mga figures and everything. Okay? Pero meron magandang balita naman ang galing sa NFA. Yung council daw. Ang NFA Council, bibilin yung harvest season na ngayon eh. Ng mga farmers. Ito yung wet season na sinasabi. Okay? Yung wet season, tagulan. After the tagulan, mag-harvest ang mga farmers.
at tataasan daw po ng NFA ang presyo na kanilang pagbili. Upuan tayo ni Amy. Mag-break tayo. Okay. Okay. Magbabalik ang karambola ang oras natin, 8:24 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Tuwing Isang umaga. karambola kasama pa rin si Himpilan, Conrad Banal, Joel Locsamana, and our very special, extra special guest sa programa, Senator Amy Marcos. Magandang Hello. umaga. Kumusta? Ewan ko, ba't ako na-extra rito? Hindi, tama yan. Balik tambalan with Conrad, Trixie, and Joel. Yes. Ang dami natin dito eh. For your information, isa po sa karambulista si Senator Marcos. Medyo ini-snub niya na kami. Hindi ba? Hindi naman, Hindi naman. bisibisihan. Ayan. Well, siyempre, pinag-uusapan natin. Alam ko, isa kayo sa nagsasalita noon tungkol sa agriculture. At Yeah. ang inyong punto de vista, kailangan i-promote ang local production. Tama. Okay. Ngayon po, ang isang mainit na topic, yan nga ang tariff. Siyempre, may kinalaman dyan yung smuggling. Ano na nga babalita sa smuggling ng agri-products, lalong-lalo na yung bigas? Yeah. Meron na ba na nakasuhan? Yan na nga, di ba 2015 at 2016 na isa batas yan. Hanggang ngayon, isa pa lamang yata ang na-prosecute. Nakulong ba? Nabswelto? Ano ba nangyari sa NB? Wala na tayo narinig, so I'm assuming. Ewan, the end. Samantalang sangkatutak na investigasyon sa Senado, sangkatutak na expose sa media, wala lang. Wala nangyayari. Pero dito, ang sabi naman ng DA, ASEC, James Layug, panindigan niya to ha, 4 cases of James yan, agri-smuggling with RTC Manila for arraignment. 4 cases, Food Safety Act. 1 case, agri-smuggling ng asukal. Totoo kaya to? 6 cases in Bataan. To be fair, si James umaandar. Oo, mga naman totoo. Kaya lang, sabi niya, kung minsan inaawat siya, ayan naman. Kailangan makita Kapapalaghan natin. na naman, di ba, si Presidente. Ano ba yung detalye ng mga kaso na yun? Ba, ewan, di ko alam. Kasi yung mga kinakasuhan din nila sa DA, nagugulat ako eh. Kung sino-sino lang ng mga underlings. Di ba yun nag-raid? Hindi yung mga main event. Raid, wala pala nangyari doon. Dahil, Kaya nga, ang weird. Tapos yung sa Zamboanga, napupunta ni Presidente, ang balita ko, dinerecho daw yon to the Kadiwa. Ano ba yun? Hindi, Ang gulo. yung supposedly ni Reid sa Zamboanga, galing daw sa Cavite and one other city, I forget. Tapos dinala doon para doon Doon yung eksena. Oo, kasi nandun May si photo op Presidente, syempre. para sikat. Ano ba yan? Kaya nga, ano ba nangyayari? Ang dami-dami ng raid kung saan-saang bodega nang nakaabot. well, yung ganito yung akin dyan it's it's a global issue. Yan pong bigas. Tumataas talaga ang presyo ng bigas sa buong mundo. And therefore, hindi pwedeng tumakas ang Pilipinas doon sa trend na yun. Merely because kulang na kulang ang ating local production. We have to import. And therefore, kasama tayo doon sa pagtaas ng presyo worldwide. Nasa 600 na ngayon Tama. $600 per ton. Galing yan po sa mahigit 200 lang. Pero, that's true. Pero sa kabilang dako, hindi naman ganun kalaki pag tinignan mo yung presyo ng bigas. Domestic. Hindi lang domestic. Dito sa Barangay Asia, sa ASEAN, sa Malaysia, sa Thailand, tumaas pero hindi labis-labis. Ang tinaas parang 10 pesos lang kada kilo. Bakit yung sa atin, lumubo Ang laki. ng ganyan? Labis-labis Yan. talaga. Yung profiteering na yun, Senator. Yun na nga. Kaya minsan, napapaisip ka talaga ng masama na talagang may nagmamanipula ng mga pangyayari at gumagawa ng senaryo. Kasi wala namang shortage. Taon-taon naman, talagang nagkakaroon ng panahon ng taghirap. Ang tawag nga sa Ilocano, gawat. Given na yan, taon-taon. Walang ani yan. Correct. From June, July, August. Taghirap talaga yan And then, papasok na yan in 1 week. Kasi 3rd week of September, may mga early harvest na. Balik na naman sa dati. Okay na naman. So, seasonal yung increase at saka- yes, alam na natin yon. Every year naman nalilikha ng naman Diyos. natin Ganyan yun naman eh. Bakit this year,
biglang nagpapanik na shortage and so on. Wala naman shortage eh. May nagbebenta nga sa Nueva Ecija at sa Isabela, miski sa South Cotabato, nagbebenta ng 25 eh. They're selling at 25 per kilo. Eh, bumper. Pero Bumper dito sa Metro Manila, bumper mataas. harvest. Mataas ang Pagdating presyo. dito, nagmamagic, kinukulam pa. Kaya, Ayan. feeling ko, yung executive order, nasa tama naman, yung 41 to 45 pesos. Yun ang totoong presyo, kaya lang may nagmamagic. Oo, yun nga yung problema. Ngayon, meron solusyon ng NFA, Senator. Sabi nila, tataasan nila yung kanilang presyo ng pambili O, dapat from na. the farmers ng palay. Okay? Wala na nga which is- sila nabibili at 19 pesos. Pero ang kanilang buying budget nasa dyan, 24. 15 billion lang. Ibig sabihin yan, isang maliit na portion lamang ng mga magsasaka ang pwede nilang bilhan. Tama, it's very, very little. Plus, What will happen to the others? ang problema rin sa Bibenta pa rin nila sa mga traders na sinasabi nga nating profiteering. yan na nga, nag-hoard, nagmamanipulate. But ang question naman sa NFA, ang dami pa nilang budget ha, katapusan na ng December. Taon. Hindi Ng pa taon. nila ginagastos. Hindi nagre-release ng 75% of budget is left still unsold, no? Unbought, unspent. So, nagtataka kami kung bakit, anong bang inaantay nila. Tapos, pinangunahan pa nila yung mag-i-import galing India. Eh, bawal sa batas yung NFA mag-import. Kaya Hindi, pinagtatakahan pwede, ko. Ito pa, yung isa pa is timing talaga. Maliban Okay. pa sa rice tarification, hindi naman ibig sabihin na right away, sinurrender mo yung right to regulate. You still Okay. regulate. Pag binuksan ng pinto, pwede mo naman sarahan certain times of the Okay. year. Like September, October, dadagsain na naman tayo ng ani. O, sayang naman. Yun na nga, yung Yun. punto niya, dadagsain tayo ng ani. Ang ganda niyan eh. Dahil yun nga, yung NFA may pera ngayon. O, correct. Pambibili nila. Hindi lahat mabibili eh. Hindi nga. Therefore, yung mga farmers magpupilita magbenta sa mga traders Na na naman. hindi nga na medyo mahina ang kanila konsensya, di ba? So anong solusyon diyan? Dapat ang farmers must be able to keep the harvest hangga't mababa ang presyo. So mangyayari yan, dapat meron tayong post-harvest storage, facilities, Putok ang drying. mga bodega. Ang yan daming ang wala. bigas sa Yan ang wala tayo Sa ngayon. bodega ngayon eh. Naraket din yan eh. Pati yung bodega sa Nueva Ecija, na-cartelize. Na-cartelize eh. Diba? Na binubuk ng malalaking kartel. Tapos yung maliliit na farmers, nakakalat na lang sa daan yung gamit. Kawawa naman. There is super kawawa as in. Bakit imbes na tariff ang pinag-uusapan, ba't di natin muna pag-usapan anong mga sistema ang pwedeng gawin para matulungan yung mga farmers sa kanilang post-harvest? Pero teka Ba't muna, immediately yung tariff? pagre-raid, Madam Senator, optics po yan maganda. It puts the fear of God on the yung mga unscrupulous traders. Hindi maybe ba the nangyayari fear of yan? the speaker. I don't know. Nagtututoy! Des, naloko ko nga si Martin eh. Ang laki-laki niya eh. Di ba nakakatulong? Nakakaliw. Akala ko malakas sa impact yun eh. Or the fear of Secretary Pascual. Oh, yan. Chaleco. Chaleko. Ay, sinabi Ang Chaleco. puti-puti ng bukit. Oo. Nakakaliw nga sila nagre-raid eh. Naadiw ako. Hindi tinatabla ng mga traders nun, ha? Sabi po, Senator ng NEDA, ang focus daw ng pagbibili nila ngayon ng NFA, dun sa mga lugar na may excess supply. Ibig sabihin, maraming harvest. Ibig sabihin yan talaga yung mga rice producing region. Yung mga rice farmers dyan, maganda na buhay. Pero doon pa rin mamimili NFA. Para atang hindi maganda. Ang may problema, yung mga farmers, doon nga sa hindi talaga Hindi, baka magandang merong rice policy producing. issue din yan. Di ba matagal nang hinaing ng NFA na may requirements sila sa COA. Okay. Mayroong particular standards lang ng bigas na pwede. Kaya NFA naman, dami-daming gimmick. Wala ka naman. Pero, has this been fixed? Parang hindi na nila magamit na gimmick. Dapat naaayos din yun. Yeah. Also, the quantities don't make any sense at all. Kasi, kung tutuusin natin, talaga yung kakulangan, dati was only about 3 to 7%. Lumobo na yung kakulangan. Kasi nga, sama-sama ng panahon, di tayo nag-invest sa kabukiran. Ang ending is, nasa 10 to 15% ang shortage taon-taon sa Pilipinas. Okay. Ibig sabihin, yun lang dapat ini-import, di ba? 10 to 15%. Paano nangyari na tayo ang pinakamalaking import sa buong mundo? Walang sense. Talagang labis-labis Nothing yung to worry ini-import. about daw Number doon, one. sabi ng ano. Bakit daw?
Basta na. Because they single-handedly brought the price of rice throughout the world. Yung mga press release, nasisiraan ako ng bayan. Ay, ikaw naman, Senator. Pagbigyan mo na yung mga... Nakakaloka. Hindi, grabe. Yung mga economics trend. Talaga naman, inuupakan na yung administrasyon. Talagang may gumagawa ng senaryo. Actually, nakita na natin to kasi last year nangyari yan, di ba, sa Sibuyas. Sa Sibuyas, di nagkulang. The usual, yun nga, seasonal kulang. Pagdating ng Pasko, wala namang ani ng Ubus Pasko. na. Katapusan Once a ng year lang. Well, tag-ulan eh. At least yung And then, Sibuyas seasonal lang. no, but I mean to say, ang nangyari is exactly the same. Nagkaka-shortage. You should have planned ahead na mag-i-import. Ano na lang. Oo, every year yun. Yung 10 to 15% na kulang, di sana Magtanim na lang. Or magtanim o magpasok na lang at in the meantime. And then, pagdating ng ani, tabla na naman. Ang problema, they brought it in na naman very late. Pag ani na, nag-umpisa yan sa Pangasinan, sa amin. Kami maaga mag-ani. Nako, bagsak na yung presyo kasi ang kalaban mo farmers. yung imported. Yung puti na yung kalaban mo, yung pala ayaw na bilhin. Ganon din sa sugar. Very late sila nagdesisyon mag-import, tapos sagkatutak pa in-import. So, question pero lang ng timing? milling season. Question lang ng By the time timing. na pumasok, milling na. Oo. Timing, Timing. also the quantity. Why Okay. so much? Now they have there's a recommendation for unlimited sugar importation like rice na naman. labi yun. Samantalang, ang daming asukal. Labi ng mga soft drinks At yun. saka ng mga karinderya dahil mawawala daw yung soft drinks. Yung Coca-Cola. Oo, yung Coca-Cola. Talaga. may malalaking streamer sila dun. Dapat hiwalayin nga yung lokal na galing sa cane at saka yung high fructose corn syrup. Dapat hiwalay yung industrial eh. Pinaghahalo-halo nila eh. Dapat, ganun din sa fisheries eh. Dapat hinahalo. Wag hinahalo. Yung kakain ng cod, salmon, biyaan mo na sila. Ilan lang naman sila. Mayayaman naman yan eh. Yung issue lagi, yung galunggong. Yun. Dapat iba ang policy doon. Dapat walang one size fits all eh. There's no silver bullet eh. Dapat talagang Pero sa himayin Senado, ang meron kayong measure against smuggling. I think we're increasing the penalties for smuggling. Pero ang akin naman, Nakatatanggalin daw sa customs yung authority. yeah, the authorities. Kasi Gagawin daw under a council. yes, Will that work? I'm not sure. You know, quite frankly, that was a very good law, yung anti large-scale agricultural smuggling, tantamount to economic sabotage. Nakakasidlak nga eh pag binasa mo, 'di ba? Non-bailable. Nakakatakot, content. mga ganun. Yes, nakakatense eh. But I think it really failed in the enforcement. Hindi naman nagkulang mambabatas As usual, dyan. oo. So right now, we're going to raise the penalties and so on. But siguro fear factor na lang yun. Kasi at the end of the day, it's enforcement. Eh. Yeah, it's law enforcement. Kasi parang wala naman nakasuhan yung tagal-tagal. 2016. Meron naman ayan, no? Ay, Oh, yan, Eman. Di ko alam. pero hindi natin alam kung Hindi ko ano ramdam. kaso yan. Oo. Take note ang humuli dyan. Di. Baka mandurukot lang yan, di naman talaga. Kaya nga, tapos yung mga Mali ang kaso. yung mga opisyal na pinagsususpend sa DA at sa customs, mga underlings lang. Wala namang kamuang-muang yung mga yun. Ang balita namin, kapitalista na yung mga nasa customs. Sila na mismo namumuhunan Tama. ng shipment. Wala nang hiwalay na smuggler, Kabakas na embark. sila, Yeah, oo, lahat, kabakas. all in one. Yan. Yeah. 3 in 1, aray ko. Smuggler, importer, and customs. Magkakabakas na yan. Yeah, Okay. 3 in 1 na nga. Ano ba yan? Pero another issue, Senator. Ngayon, mainit na mainit din. Ngayong araw na to, malaki, 2 piso per liter. Yes. Ang increase ng oil. Rice Ang and dugo, rice. that's already the 10th increase for gasoline, the 11th increase for diesel in 3 months. Grabe, no? Lupit at saka may ito, ang laki magagawa at ba 2 tayo pesos. dyan? International oil. Pesos, ha? Bigat, oh. Bigat. In one fell swoop, ang tindi. And the whole world is feeling that. Pero Kung paano tayo magiging... Pero sila yung kinausap na, yung mga oil players. So that will... Persuasion. mo? That, is, Sa palagay that will mo ease our Di ba suffering. Ubreho yun, Senator? Hindi. Oh, I think we should applaud naman the speaker. He's doing his very best, talking
talking to them. Pero kilala naman natin, syempre, profit-driven lahat ng mga korporasyon na yan. Kahit kausapin mo, hindi naman magsasakripisyo Yun ang yan. sinasabi ko sa iyo, Conrad. Walang negosyante mo pasok sa business para malugi. Tama. Katulad Pero nitong executive marami order. ring negosyante pumapasok sa business para magswapang. Ayun naman, iba naman usapan nyo. Sa may extremes yan. Extreme. Ang akin kasi, noon pa pinag-uusapan na tanggalin yung excise tax at nabalik yung usapin na Hindi yan. ba automatic yan, Senator? Na, Na kapag umabot, $90 per barrel na ngayon sa international market Right. of oil. Ayon sa batas, pag $80 yan, Suspended yung suspended yung automatic. increasing, Pero hindi natin ginagawa yun. hindi nga natin ginagawa That's correct. That should Hindi be daw already. kaya, sabi ng DOF. Yun na Hindi nga, na ang kaya. DOF, Ang kaya lang, bagsak yung tariff sa bigas. yun na nga, pero ang, ewan Sa ko, iyo, bakit Dad. yung bigas kayang-kaya paglaruan, pero yung oil hindi? Unang-una, ang balita, underreported, misdeclared ang petrol products sa atin. May mga nagsasabi sa customs na 30% lang daw ang pinapatawan ng buwis. Yung iba, Aray. let go, na under the table. at kung Karamihan ano-ano. natin imported na. Isa na lang ang refiner natin dito. Lahat imported Petron na lang. talaga eh. Lahat imported. So, ang laki nun. The other thing is, ayaw pumayag sa excise tax dahil masyadong malaki ang mawawala sa pamahalaan. Kung Masyadong kukubrahin malaki lang nila yung mga smuggled, kayang bawiin yung excise yun na tax nga, na yun. yung 70% missing sa listahan, baka naman pwede yun. The other thing is, yung excise tax, hindi rin ako sigurado na papakinabangan ng tao yan eh. Kasi ipapasoon lang yan ng mga kumpanya. Alam naman natin yan eh. At hindi, pinapasoon nila yung dagdag, hindi nila pinapasoon yung bawas. Yun naman na ang alam natin. So baka yung makinabang dyan, yung mga dambuhalang korporasyon. What I was recommending for the longest time, until now, eto yung pagtanggal ng VAT. O 12%, malaki yan. Kasi yung 12% at nasa point of sale, ramdam ng consumer, hindi ng korporasyon, ng importer. So I've been asking kung pwede, at least yung marginal consumers, kung maliliit lang naman ang konsumo, Oo. parang lifeline rate sa kuryente at lifeline rate sa tubig. Ano yung pinag-aaralan nyo sa Senado? Tagal ko na yan. Final ko na yan. 2019 pa eh. Ngayon, mas lalong grabe. So, siguro, we need to look at it. The other thing is, aside from talking to corporations who, as you said, obligado namang kumita, pwede ba mag-government to government? Kasi nung panahon ng tatay ko, yun ang trabaho Yun ang trabaho ng nanay ko, biyahe ng biyahe yun. At, Mas mura na lumalabas yung pagbili natin ng oil. oo, kasi government... Market forces ngayon, Senator. Yeah, pwede, may pakiusap rin. Look at India. They're not suffering so greatly from gasoline prices dahil pinapalusutan nila yung Russian oil. Non-sanctioned. A lot of people are doing that. Backdoor. And in fact, the corporations are buying Russian oil. Kunwari lang, di ba? The US would not like that. The US doesn't like that, but their corporations are actually buying kung saan-saan. Unidentified source na lang kunyari. Dito raw yung na Russian oil na galing na ginagamit dito sa part of our world, galing dyan sa Vladivostok. Yeah. Kaya very malapit lang vibrant yan, ang oil trading dyan ngayon. Tama. That's right eh. Kasi... Napakalapit natin dyan. Kaya nga, Mas mura pa ang that's still Asia. shipping yan. That's Oo. still Asia eh. So, I'm not saying you bypass the sanctions, pero pwede naman siguro kausapin ng Middle East, halimbawa, Venezuela. Wala naman tayong kaaway dyan. Noon, nakabili pa nakakuha pa ng oil yung nanay ko sa China. Kung saan-saan talaga, pakiusapan na Nung lang. panahon nun, siya talaga yung rumerekta, no? Yung nanay No ko, foreign walang minister, takot yun walang eh. ano. Wala siyang pakialam. Sa Libya nga, humingi ng oil eh. Walang takot eh. Miski sino eh. Oho. Kung fly on the wall ako, parang paano kaya niya sinisimulan yung usapan, yung small talk at ano. Then, mauuwi sa pagbili ng langis talaga. Oo, talagang dinediretso yun. We need your help. We're also helping you with our workers. Yung Iraq, lahat ng construction doon. Totoo Pero naman yung sinasabi niya eh. Meron ako napansin dyan sa oil business. Kasi isa na lang nga ang ating refinery, Petron. Pero ang tax system, ang tax structure, disadvantage ang refiner, like Petron. Kaya nga nagsara. Ayun, yung mga Shell, yung mga nag-i-import, meron silang tax advantage. Kasi ang Petron, magbabayad ka ng excise tax, magbabayad ka real property tax.
mga municipal tax, kung ang dami mong tax na binabayaran, samantalang yung importer, ang babayaran lang nila, VAT at saka yung excise tax. Kaya nga dapat i-review yung tax structure. Bias na bias in favor of Of importer. importer. Oo. Yan, that's Hindi the ba problem. pwedeng tignan yun? Tama. Okay. That's also become the situation sa agriculture. It's really so much easier to import. Yes. And yun nga, you get loans and so on. Imbis na mag-invest ka pa sa sugar mill mo na kebubulok, di mag-import ka na lang. Magdedeklara ng shortage, mag-import. Doon nagkakaloko-loko. Makakapag-smuggling ka pa. Kaya nga, on the Makakatipid side. ka pa ng makakatipid ka pa sa There's a very VAT. There's a very clear conflict of interest Kasi yung miller, syempre, imbes na mag-invest, pwede na lang mag-import. Sigurado pa kita. Pero nakakagulat yung Magpapakahirap. figure mo, Senator, na 30% Ewan, ng may- fuel importation. Ewan, totoo kaya yan? Mubwit lang yan. Dami Pwede naman ako maniwala. chismoso Dahil ang daming mga gas station, kaya mag- Na never heard, kapatid, never 8 pesos heard. lower. Tsaka pinipilahan talaga sila. 8 pesos lower. Mura eh. Ang Paano mura nila kaya sa kaya yung probinsya? mura? Aba, ewan, di ko alam, magikan. Sabi mo nga 30%. Ewan ko, may nagsabi sa akin na sumbongero. Maraming bubwit dyan sa customs. Naku po. Talaga. Malamang. Naman. Ang kakabit kasi niya ang fuel, tataas ang pamasahe. Lahat-lahat. It's going to be a difficult issue. Yes. Well, the other solution that they've posited and used a few times in the past ay yung subsidy. Transport and fuel subsidies. Di ba binigay na yan sa ating mga PUV, tapos namigay driver. sa mga driver. Tapos namigay din sila sa mga fisher folk. Sa ating mga... Siyempre, kasi ang weird Marginalized di ba yung diesel, kung bakit yung diesel tumabla na sa gasolina, parang first time sa tanang buhay ko yan eh. Kinukuha nila sa diesel. Yun nga di ba? So, yun, yung subsidy, alam naman natin, non-sustainable yung ganyan. Yes, I mean, yes. pansamantala, nung COVID, okay. Pero, alangan naman, forever Habang buhay, and ever. hindi, pwede. Hindi kakayanin no? Kaya nga, that's why. Lahat tayo, we're all doing our bit. Nagdi-distribute ng ayuda, ng AIX, MAIP, TUPAD, kung ano-ano na. Pero, yun nga, may ayuda din yung retailer sa bigas, di ba? Lahat nga, may Lahat ayuda. may ayuda na. Kaya, ewan ko ba, tama ba to? Paano naman yung mga wholesaler? Walang ayuda. Kaya nga, babalik na naman yan. Bandang huli. Paano yung nagdi-deliver? Bandang huli, pati smuggler at importer. At May ayuda na rin. May ayuda na rin. Ay, Halo sobra ka na na. yan. Nako, sobra na yan. Pag pati Nalo smuggler, ka may na. ayuda pa. Sobra. Ba? Parang di na ata ako maniniwala noon, Oh, Senator. nakakabaliw na. Ewan ko ba, tama ba? Magiging itong case ginagawa? study na tayo sa Harvard Business School niyan. Puro lahat tayo may ayuda. Ito po kasi, yung halimbawa, bakit mura yung mga ibang istasyon ng 8 pesos per liter? Napakalaki Ang nun. laki talaga eh. Ang laki ng diferensya. Magdududa ka, di ba? Ang aming napag-alaman, Senator, kasi yung mga yan, talaga bumibili sa smuggled. Correct. Okay? Bakit nakakalabas yung ganyang kadaming smuggle? Paano Pero nakakalabas pero yun? caveat emptor yan. Kung hindi mo alam ano nilalagay mo sa gasoline tank mo niyan. Baka low class ka mo. Kung ano timpla niya. Baka binawasan ng quality. No, hindi ko rin sasapalaran. Yung, pero yung sa aking presyong wigo. ganito, sa presyong ganito, Sa bagay, talaga. ano? What the heck? Sige. Yeah. Yeah. Nervous, ano ba ito? So, ang solusyon natin... Ang problema, bare months eh. Yung naiisip ko, parang mauuwi ba tayo sa Paskong Tuyo? Ang lupit naman. Ang sakit nito eh. It's really hard eh. And then, nangangako naman yung mga manufacturers ng Noche Buena product. Hanggat Naniwala ka naman. naniniwala ako sa Ka kanila. maniniwala, hindi naman nangyari. Yung bigas. Kasi hindi bibigay ni Chaleco yung SRP. Talaga, sino Naku, si Chaleco? Oigan. Kanina ka pa Chaleco. Si Chaleco. Gusto ko na nga makita eh. Kaya pwedeng pilitin sila na wag magtaas Ayun. sa SRP. Yan yung mga... Because of the SRP. Yan yung mga put the Ilagayan kasi dyan Yan yung mga Ayan, put SRP na yun, nakakaloka sa palengke namin. May SRP, tapos yung paninda, Iba presyo. hindi tumatalang Ano ba pa rin yun? SRP. Linakihan yung SRP, pero naku, ano ba Laki yan? ng range. Ang laki ng range, joke only. Hindi particular na presyo. May range. Sinabi na kasi, Pwede ka kumain na lang pumili. kayo ng kamote, wag nang kumain ng bigas. Ano Hindi, ba? palakasan din kasi yung SRP.
Kapag malakas ka sa DTI, bibigyan ka ng mataas na SRP. May range, full spectrum. Ba yan? Range. Mataas ang range. Ang Mahaba ang kapalapatan. range. Palakasan din. Totoo ba? Kaya nga Di ba naman yun? Kaya nga na floating ano eh. Anong Yun na- floating? Yung USEC Ah. na nagdidesisyon dyan sa Dyan SRP. SRP. Nilagay na, wala na siyang papel ngayon. Floating-floatingan eh. Ah, ganon? Eh kasi, bakit floating? May kaso na nga, pwede na siyang i-preventive suspension. Ano ba ang Eh, pinaka... nakakahiya naman yun. Ano ba ang pinaka... Blues, yung walang kaso, yun naman ang nasususpenso. Ang labo. Ano ito? What is she being charged with? Oh, she. What is he or she Corruption. being charged with? May corruption Specifically what? Meron siya sa OMB. SRP for sale? Anong... Hindi, Office of, sa Ombudsman. yung merong, specifically- Merong silang kinonfiscate rule. na products. Okay. Meron silang rule na, Kinonfiscate na products na hindi pa naman ineffective hindi pa siya rules. bawal. Oo, hindi pa bawal. Hindi pa bawal. Di pa? 1 Criminal year pa pa. maging proactive? Overact. OA talaga. Sorry, okay. Advance. So yun ang ano. Inunahan niya yung Ni-raid batas. nila, kinonfiscate, hindi pa pala bawal. Ano lang sila? Planning ahead. Talaga na. Ano ba itong mga balita natin? Wala ba tayong good news sa mundo? Marami eh. Oh, ayan, kasi. Ma'am, Kaya lang. Ang PCO daw, wala na yung contract hiring. Permanent na. Ang Presidential Communication Office. O di, good Hindi news ako yun. makahilit. No comment. Ito may ganun eh. Ikaw naman eh. Sabi mo good news eh. Di, permanent na sila, hindi na sila contractual. Ilan? Mga mahigit kumulang. Hindi ko alam. Ilan siguro? Mga 30 o I don't know. Hirap kaya no. Hindi, ang daming sutil sa social media. Pinablish na naman Yung nila. mga, kung oo, ilan kaya yung- nga eh. At saka, Ang ewan. sutil, grabe, pero totoo. Oh, sutil pero totoo. Sang-ayon ka naman. Ang plastic, oh. Astika Ay, na. Trixie, hindi bagay sa'yo, ha? Ganun ba? Sige na. Sabihin mo Tinatry totoo. ko lang, kayo naman. ito, Senator, may mga katanungan dito. May ewan kung okay sa inyo sagutin to. Yun na nga, ewan kong good news to. Maraming free thinkers sa cabinet ni Presidente. Hindi nila sinusunod ang inuutos ng Presidente. Free thinkers. They just do their own thing. Ano Oo ba sasabi Yun niyo? na ba tawag dun ngayon? Free free ticket? ticket. Yung ba ang definition of free Oo. thinker? Market Walang yung forces. buhay Hindi ito. sumusunod. Hindi yata yan ang inaral sa Kaya eskwela. sasabihin ni Presidente, rise, biglang iba ang gagawin. Oo nga, tama. Free thinking. Bakit ang kapatid ko, nakakabaliw, ano? Hindi free thinking. Oo, talaga. Mabayat ang kapatid niyo. Oo, Hindi, totoo naman. Marami talagang wala, pangapasaway. The Pasaway Cabinet, say mo. Tapos pabida pa. Oo, pabibo. Eh, ewan. Okay. Sungit ko na, no? Aga-aga pa. Bakit nga ba? Baka sitahin tayo ako ni Boss Edgar. Bakit mo tinatanong yung mga ganong tanong? Hindi naman ikaw eh. Nanggaling naman sa Oo nga, galing dito social sa media social sila media. nanonood. Sa YouTube, very active sila rito. Yeah, grabe, It's super. exploding dahil nandito kayo eh. Talagang gusto nilang nandito. Prank na daw kayo. Merong good news sa tourism. Hindi, nababadbot Senator. na ako kasi yung papa ko, pag rice ang pinag-usapan, trabaho ko yan, maliit pa ako. Araw-araw, i-check ko at i-report ko sa kanya magkano yung ganta. Ganta pa Oo, noon. ganta pa noon. Nadiri nga eh, ganta eh. Oo. Magkano yung Ano, ganta ng Ganta. bigas sa palengke. Tapos magtatanong sa talipapa kung san-san. Tapos alamin mo nga. Tapos pag nalaman ko na At saka pag lumampas yun ng 8 piso, kada ganta, magwawala na yun. Kasi, Tapos magtatawa. yan daw ang difference eh. Kapag lumaki ka sa probinsya, ang pinag-iisipan mo yan. Ganyan. Pero kung laki ka sa syudad, ang pinag-iisipan mo, tarif. Oh, ayan naman. Pag ikaw, gasolina. kasi yun lang ang alam mo eh. It's an abstract idea, tariff and ano. Yung kapag laki ka sa probinsya, actual na kinakain mo Yeah, yan ang bigas kakainin mo. ang pinag-iisipan mo. Yun nga. Tsaka yung bigas na na-wipe out sa Bagyo, yan ang pantustos mo sa matrikula. Yeah. Kabubukas lang ng eskwela, walang pambayad. Panik sa Ilocos noon. Saka yung mga kukuha ganyan, ng realidad input. siya eh. Oo, Pag namatayan fertilizer. ka ng baboy, ganyan. Yan, oo. Yun din ang pangbili ng mga So kapag sapatos. well-credentialed ka, tarif Well-credentialed. ang Pang iyong PhD. approach. Pang PhD ka, Aray tarif. ko. Yan. Pero kung magsasaka ka, Ay, bilangin mo hindi. yung ani mo. Oo, bibilangin mo, Kilo-kilo. malulugi ako rito ah. Tama. Oh, pag ginawa niyo yan lugi ako rito ah.
Hindi ba? Pero, pag-aral ka, Pag-aral ka, tarif ang pag-iisip. doktor na walang nagagamot na sakit, talaga, oh. Well, they believe in market forces. They see the big picture. Eh, tama naman, market force. Samantala yung magsasaka, yun lang ang nakikita. Kaya Puro nagagalit theory yan, ah. Oh. Puro theory yan. Ay, di, yung favorite, Ang hirap kainin. favorite na columnist ko, di ba? Oh my God. Sino na naman yan? Dami-dami naman ninyo kaaway. Sabagitin natin. Madadamay ako sa inyo. Si Ginoong Magpapare-elect pa ako, kaaway na natin lahat. Walang Si Ginoong yaka. Jelito Habito, sabi niya kailangan liberalization, Yan free mga market, free market. compete or die. Sabi niya sa mga... Ganon. Di ba laos na yun? Laos na May ba yun? limits of the free market. Yes. Kinilala na, laos na yun, tapos Wala na yun. na. Sinauna pa yung liberal democratic. Hindi nga, binanggit ko na rito yung senator. Ek na yun. Yung free market, yung sinasabi ko sa iyo, Oo. yung panahon ng 2008, yung meltdown sa US. Yeah, wala na yun. Okay, yung Fed, sabi nila, free market lagi yung Fed. Oo. Eh, hindi nila na-realize, meron palang mali sa free market na theory. Hindi mo nila na-anticipate yung element ng greed. Kaya nga. Sa free market, yung greed, Eh, sinig ka mangingiral dun, eh, yun, mangingiral yung greed. Oo nga. Oo. So, paano mong sasabihin free market lahat, kung may greed? So, kailangan ng intervention dyan. Samantalang sa komunista, may greed. Yung parang evil human nature. Kaya ipagtatanggol mo yung Yun. mahina. Susupuin mo yung greed. Sugpuin mo yung greed at pantay-pantay. Yung mga dati kong bossing dyan sa, Yung sa liberal Makati at democracy sa... talagang hirap na, naghihikaos na. Mga dati kong bossing sa Kasi, Makati at BGC, they believe naman na they will return to the to their constituents via corporate social responsibility project. Yeah, whatever. Lip service lang yan. Ay, di ba? Lip service lang yan. Tokenism galore. Then it will trickle down na lang yung Yeah, whatever. Naku, lagi namin The only naririnig. trickle down that ever worked sa eleksyon. Ayan, barangay election. Baka barangay sakali mo election. trickle down. Ikaw talaga, oh. Anyway, nasabi ko Diyan yung sa sa mga libro. ayoko na. Ayoko na talaga. Nakakahawa dito. Yung Masisika. pwede ba yung Sisira free umaga ni market? Senator, tatahimik ka. Pwede ba yung free market? Yung isa nagbebenta, may dalang Hindi, tsako. pero tama na. Yung isa... Di ba? Oo. Yung isa nagbebenta, may dalang tsako. O, yung isa. Yung isa, wala. Wala. Ano lang. Oh, Free market pantay ba yan? Pantay ba yan? Di Di level yung playing. Ko, talaga naman. Kaya nga, talaga. Oo. Ayan, yung mga free market. Hindi, pero tama naman yung mga nagagalit na mga economists na sinasabi, kami daw sa Senado hindi naman pwedeng i-repeal ang law of supply and demand ng anumang Sino EO ba o nagpaparepil? batas. Sino nagpaparepil? Aba, ewan ko sa kanila. Hindi naman. Okay. Merong nag-i-ignore. Oo. I mean, at the end of the day, tama yun. Pero, hindi naman pantay-pantay ang mga market forces na yan. Naku po. No. Kaya nga yung kailangan ng law enforcement. Oo. Di ba? Para masugpo yung greed. Yeah. ng mga traders and everything. Halimbawa, yung nangyayari sa atin sa food. Wala, naniniwala ka na. Ako malapit na akong maniwala. Power from the barrel of a gun. Law enforcement talaga, problem yan malala ka na. Kasi may batas Ano naman ba? sabi mo. Tayo niya. Magse-September 21. Ayun nga, magmamarsal na. Ano ba? Nandyan na naman tayo sa mood na yan. Aba, kung meron mga nagloloko, meron mga hindi sumusunod sa reglamento. Pero nakakapikon, non-negotiable ang presyo ng bigas. Ang tinatamaan ng mahihirap. Kasi, syempre, pag pagkain ang pinag-usapan, 60+% ng poor household yan eh. Budget, ubus na ubus sa pagkain. Kung medyo mataas-taas ang antas mo sa buhay, it's much less, right? You don't Okay. spend that much on food. Halimbawa, sa Forbes ako nakatira. Bali, wala. Wala sa- yan. mga Wala pang gasolina, 120 wala, yan. wala. They can Syempre. eat kamote sa Forbes. Ha? Ha? They can eat kamote. In Forbes, the musical food. Yun yung mas mahal. Kamote Kaya fries. visit ako Kamote dun sa- fries. Yes. Oh, ay- Ang punto nga ni Jonathan, teka, switch tayo sa kamote. Meron ba tayong production ng kamote? Oh, isa pa yan. Kaya pala, no? Another magulo. Opo, switch tayo. Ngayon, pandesal na lang daw. At Huwag higit ng sa lahat, kanin. anong uri ng kamote? May high class na kamote, yung Opo, kulay yan. orange na matamis, na Japanese. Masarap yan. Oh, yung low level, yung pangkaraniwan sa atin sa baryo. Yung low level na kamote, baka yan yung kasaba. Kaya nga, Kamoteng ano ba yan? kahoy? Marami kami niyan. Kamangeg, Marami, tupi, Oo. lahat yan. Tupi, Sa, oo. sa Leyte, may Palawan, may kung ano. Wag na lang daw bigas, wag ng kanin.
tinapay na lang. Magmamahal Hello. din ng tinapay, 2 pesos ang Ano ini. yan? Let them eat cake? Yan. Tigilan mo ako, ha? Kamote nga, let them eat kamote. Let them eat kamote. The musical fruit. Fruits forever. Itong, hindi, may hinaing pa ako ngayon. Kasi panahon ng, ano ba ito yung maliit na tuna? Yung sinasaing natin. Tulingan. Tulingan. Panahon ng tulingan. Ah. Pero mas mahal na ang kamatis. Grabe. Kesa doon sa isda. Malapit na. Kasi, ang Wag ka na lang mahal maglagay ng kamatis. kamatis, attorney, ikaw naman. Sakit naman nun. Paano naman? Imaginein mo na lang. Buti may kamyas eh. Ang mahal ng kamatis, nagugulat ako. Oo. Sa 300 Ginto. pesos. Ginto, Pero nanggaling ko sa Sambuanga, Diyos ko, ang mga hot moro, bitin na bitin sa piyesta, pagkat walang sausawan ng sili. At yung sili Ay, lang, oo. 800? 800 na uli Ano ang ba yan? sili. Ginto. Samantalang, Sili. pag Nangyayari. anihan, Nga seasonal halos eh. hinihingi mo yan eh. Ang problema dyan kasi yung storage pa rin, yung post-harvest. Kasi pagdating ng harvest, ang dami sili. Storage ba talaga? Oo. Ang dali-dali mag-store kaya ng sili. Lit-lit ng non. Yun na nga. Palagay ko, Nasaan yung gusto lang yata mag-import. Hindi, cold storage problem. Yeah, of course that's Logistics. also a problem. Logistics eh. Pero ang sili, hindi naman fini-freezer yan. Kung baboy, karne, yes. Ah, freezer. Nung time ng COVID, di ba, agawan sa cold chain, yung bakuna at saka isda. Ang Oo. tulingan mo, Magkasama. side by side. Nagtataka ka, ba't ang lansa-lansa ng mga... Hindi nga, bakit? ng mga ini-inject? Ba't ganitong award? Sure ka? Saka wala naman season yung sili. Whole year harvest yan eh. Kaya Bakit nga. tumataas ng Year ganitong round siya. panahon? Kaya nga, ano ba nangyayari sa mundo? Well, Hindi, ang tanong ko, sa Senado, Sen, ano yung ginagawa tungkol sa post-harvest facilities? Meron ba tayong... Yes, bagong ina-endow batas? nga namin. Dami-dami ng binigay na pera dyan for Oo nga. mechanization, not only post-harvest, but also during planting, no? And production. But in the post-harvest, we've endowed so much money, hindi ginagastos. Di ko maintindihan. Yung PhilMec, problematic. Lahat problematic, di ko maintindihan. Nakita naman natin, ang tanging post-harvest lang natin is the North Luzon Express Road. Hakaloka, di ba yung endless? Lahat nakakalat dyan sa daan. Yan ang post-harvest na pinagmamalaki Drying ng facility Pilipinas. yan. Yes, multi-purpose solar Baka drying nakakatulong yung facility. privatization. Sinasabi. Nakakaloka. ang tingin ko kasi dyan, Senator, years and years of neglect. Oh. In Exactly. agriculture. Exactly. Ngayon, Tayo nga lang, ang irrigated area, lumiliit kada taon. nagiging housing naman eh. Oh, everybody Yun. else. Everybody else, palaki ng palaki yung irrigasyon eh. Mula nung panahon ni Marcos, hindi na nadagdagan ang irrigated area. Bagkos nabawasan pa. Nabawasan pa. At saka ang irrigation Real system, investment. nag-deteriorate na. The government, yun nga, hindi ko maintindihan kung saan napunta. Flood control, rock netting, at saka road barrier, Flood control and naman? solar street light. Kayo ba sa Senado may flood control? Flood, May flood control kayo sa Senado? hindi Budget. gano, konti lang. Bakit? Samantalang dapat pag-usapan yung flood control dahil sa nangyari sa Pampanga, Bulacan. National Lahat. issue na ngayon yan. Iba ng level. Kasi climate change. Tapos, Okay. ang problema dyan, yun, nauwi nga sa mga, ano yan, solar street Okay. light, rock netting. May kanta na nga eh. Ay, Rock net. bago tayo mag-break. Yayaman tayo dyan. Hanggang, Ayoko na, dami kaaway. Alis na ako dito. Alis na ako Hindi ko dito. alam yung kanta eh. Ulitin nyo. Road barrier. Pasalamat po, Solar Senator. street light. Ayan. Salamat, maraming Salamat Bye-bye, bye-bye. for spending time with us. maraming salamat. Ayoko dito, napapahamak ako kung ano sinasabi ko. Dami ng tanong, hindi ko na tinatanong eh. Pambansang Nakakasar napahamak. eh. Okay, bye-bye. Happy Thank you, Tuesday. Senator. Pilitin, maging good mood kahit puros bad mood ang mga news ng mga tao dito. Babu! Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:06 ng umaga. Karambola sa DWIZ.